Ito po, si Senator Amy, nagsalita na siya tungkol sa pulburon issue. Yun po kasi ang hiling ng karamihan na kung totoong suportahan niyang mga Duterte, sabihin niya ng kanyang nalalaman. Ito ang Wow Trending. Senador Amy Marcos nagsalita na sa pulburon na issue ng kapatid niyang si Marcos Jr. Ayon pa kay Senadora Amy Marcos na nakita daw niya na dumugo ang ilong ni Marcos Jr. at hindi lang daw siya ang nakakita dahil marami daw tao noon sa Peninsula Hotel nang mag-nosebleed si Marcos Jr. Isiniwalat ito ni Senador Amy Marcos sa 1 minuto na live video nila ni Vice President Sara Duterte sa pagpunta niya sa Davao. Bago pa nga kumalat ang pulburo na video ni Marcos Jr. na ipinalabas ni Maharlika sa mismong sona pa ni Marcos Jr., una nang sinabi ni Tatay Digong noon na wala siyang bilib kay Jr. dahil may bagahe. Nakita pa daw ni former President Rodrigo Roa Duterte ang pangalan ni BBM sa listahan ng PIDEA. Sinigundahan naman ito ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales at hiningi pa nga ni Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test na si Marcos Jr. Sa isiniwalat na ito ni Senadora Amy Marcos na nakita niyang mag-nosebleed ang kapatid niyang si Marcos Jr., ito ang naging reaksyon ng mga netizens. Ayon pa nga sa kanilang komento na manipis lang po ang veins ng ilong if nagdadry due to excessive exposure to sniffing drugs ay talagang magbe-break yung maninipis na ugat sa ilong and it will cause na tinatawag na nosebleed. Kasi yung coke, harsh chemical yan in nature, it can break down the delicate lining of nasal passage, so with repeated use, maaaring magkaroon ng inflammation, ulceration or even perforation or tear sa nasal symptoms. Kaya kung magno-nosebleed man sila, hindi na yan sila magugulat kasi normal thing yan sa mga coke user, dugo yan yung sipon nila. Manas ang mukha na may spot na violet, nagdudugong gums na hindi nararamdaman o nalalasahan, tapos meron pang panga na may sariling buhay, otal-otal magsalita ng magulo pa sa bulbul ang statement, perfectly unhealthy po talaga ang ating presidenteng ngiwik. Pag ito si Amy magpapalabas ng solid evidence about pulburon activities, iboboto ko talaga ito. Kahit walang video na ebidensya si Amy Marcos, sabihin lang niya na totoo ang pulburon video at siya mismo ang humingi ng drug test na as ni Anti-Clear, iboto namin siya sa buong pamilya. I had a patient here long time ago come to the ER for nosebleeds. When the doctor checked the nose, inilawan sa loob using otoscope. Butas ang nasal septal cartilage. Parang isang butas na lang ang ilong. Lumusot ang ilaw sa kabila. Patient admitted to abusing coke. Has a coke bloat. Maga ang mukha. Another time, another patient come in SVT. Sobrang taas ng heart rate. Kailangang pababain, otherwise magiging fatal ang result. Denies drug use but urine test come out positive for coke and heroin. Sa sobrang singhot, puputok ang maliliit na blood vessel sa ilong. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, si Senator Amy, nagsalita na siya tungkol sa pulburon issue. Yun po kasi ang hiling ng karamihan na kung totoong suportahan niyang mga Duterte, sabihin niya ng kanyang nalalaman. At ito, mayroong 1-minute video sila ni BP Sara. Nagbisita po si Senator Amy sa Davao. At doon, medyo patapsing lang ang kwento ni Senator Amy tungkol sa pulburon issue. Dahil patapsing lang, hindi masyadong, hindi pa masyadong vulgar. I-translate ni Teo Moreno yung usapan. Basahin ko lang muna yung translation o script. Then mamaya iparinig ko yung usapan nila ni BP Inday Sara. Okay. Teo Moreno, sabi niya, the revelation, pagbubunyag, pagsisiwalat sa mga lihim. Post ito ni Elvin Austria Laceda. Just in. Nosebleed daw. Dumurog ang ilong. Yung mga gumagamit ng pulburon. Nosebleed daw, sabi ni Amy. Senator Amy seemingly confirms that she witnessed
some people bled their noses in Peninsula Hotel. She related this experience during her visit with BP Sara in Davao City. This 1 minute plus live video is vital. Ito na nga yung hinihintay natin eh. At salamat, hindi ako nagkamali na ikampanya si BP Sara. Bigyan niyo nga ako ng isang sinong may dalang Mark. Okay, naghanap ako ng sample ballot. Nag-distribute na kami kaninang umaga sa mga kaibigan namin, specifically dito sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ito na po yung sample ballot namin. Duterte Senators, Duterte plus 2. So, nandito, number 39, Marcos Aimee, number 66, Villar Camille. Yan na po ang aming sample ballot. May party list kami, Bisaya Gyud. Of course, may local candidate din ako na konsehal. So, hindi ako nagkamali na sinunod ko yung wisdom, yung strategy ni BP Sara at Tatay Tigong na isama natin ibotar si Senator Aimee at Camille Villar. Ito na nga, unti-unti revelation, pagbubunyag, pagsisiwalat sa mga itinatago nilang lihim. Ito na, nosebleed. Kitang-kita ni Senator Aimee sa isang okasyon sa Peninsula Hotel, may mga binanggit pangalan na nandun, malapit sa kanyang kapatid, dumurog ang ilong. Okay, so ito, the 1 minute plus live video is vital. Many people have made allegations that people close to the president, Aimee's brother, use illegal substances. This can be alleged clue to a long-held theory or allegations by the president's critic. Here is the draft transcript of the live video. I tried my best to transcribe. There may be errors. Anyway, mapakinggan nyo yung live video mamaya. Mas mabuti na may guide. Okay. Si Vice si Aimee muna ang nagsalita. May ikukwento kami about kay Ergy. Hindi ini-spelling na Ergy and Tony Boy. Kasi nakita niya kay S. Hindi yung S. Dumurugo yung ilong. Grabe. So si BP naman, oo. Di ba in-invite kayo ni Liza? Atigal, may isang babae doon. Tumango yung babae. Yung in-invite ni Liza. Si Aimee, sabi niya, nangyari din yan, na-invite din sa akin isang beses or twice na tapos andon kami sa Peninsula Hotel. Dami-daming tao. So many people talaga. Tapos sabi ko, pointing to her nose, dumurugo. Hoy, bakit ganyan? Dumurugo. Ay, dali na sa ospital. Tapos, ginanyan ko siya. Tapos sabi niya, hay, wala yan. Tapos, kain sila ng kain. Puro mga dugo ang ilong. Gross. Okay, so, panoorin na natin yung live video. Grabing revelation. Tanaw. Yan o. BP Sara. Nangyari yan sa akin, tapos nandun kami sa Peninsula, nalala ko nila. Kahit so many people talaga, sa ospital, ginaganan siya. Rose, my people are like what? Oh, yes.
Okay, yan na po. Okay, so paunang siwalat pa lang yan. I believe may karugtong pa. Parang pinapakulba kung sa Bisaya. Ito na. So, baka hindi na sila makatulog-tulog. Kasi nagsalita na yung malapit sa may alam. So, magbasa tayo sa mga comments ha. Marcos Antonios Rios. Sabi niya, pag ito si Amy magpapalabas ng solid evidences about the Pulburon activities, iboboto ko talaga ito. Mylene Parunggaw Baring. And what makes it best, the video come from Amy live. So, maraming naniniwala dito. Philip Ferrer, sabi niya, zombie apocalypse in the making. Jennifer Madrona, I had a patient here a long time ago, came to the ER for nosebleeds. When the doctor checked the nose, inilawan sa loob using otoscope, butas ang nasal septal cartilage, parang isang butas na lang ang ilong, lumusot ang ilaw sa kabila. Patient admitted to abuse cocaine. Has a coke bloat, maga ang mukha. So, ito, sinasabi, mag-google mo na ang pag-nosebleed, ang isang dahilan is connected sa paggamit ng coke or pulburon. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Salamat, Senator Amy. At nagsimula ka na sa bulat, magsiwalat, ituloy-tuloy mo na, kumplituhin mo na para malaman ang buong katotohanan.